Good morning, everyone. Ayan, happy worship day po. Amen? Just to remind everyone, we are here today because we want to worship the Lord. And this is actually one way of showing to God that we are thankful because of His goodness to us. Amen? Naniniwala po ba kayong mabuti ang Panginoon? Well, yun lang pong meron po siyang mga patuloy na inililigtas. Amen? Yung mga naaakay natin sa Panginoon. Kasi sa impluensyahan po sa panahong ito, ang pinakamasarap na impluensya ay yung maimpluensyahan natin ng tao tungkol sa Diyos. Kaya po yung meron lang po tayong bisita kapag ka-service, enough reason for us to really rejoice. Amen? So to all our visitors this morning, we would like you to know na nagdagdag po kayo ng saya sa amin, not for anything else, not because gusto lang naming nandito kayo, but because we are aware that this is really God's will para sa bawat isa sa atin. Kaya masaya po ba kayong kasama natin yung mga bisita natin? Ayan, nakakatuwa rin pong makita na sa church, kapag ka po nagsa-service, damang-dama mo at kitang-kita mo talaga yung mga members na talagang naiintindihan nila ang dahilan kung bakit tayo nandirito. Amen? Nandirito po tayo sapagkat gusto nating kilalanin, sambahin ang ating Panginoon. Kaya minsan pa, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga kasama natin sa online, thank you so much for being with us today. Thank you po na nandyan kayo. At yung mga kapatiran natin sa Living Water Baptist Mission, Matsumoto, Nagano, Ken. So sila po regularly kasama po natin ang mga anak natin yan, ang mga kapatiran po doon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-set po tayo ng magandang example sa kanila. At syempre pa, meron din pong ilan na posible pong kasama natin, nakikinig sa atin, nanonood po sa atin. Ang pinaka-goal natin, ang objective po natin ay ang patuloy na mapapurihan ang Panginoon at maipangaral ng maliwanag ang salita po ng Panginoon. Si Preacher Jojo po, hindi ko kasama ngayon sapagkat siya po ang tagapangaral sa Living Water o sa Victory Fundamental Baptist Church. Nagkakalituhan na po mga kaibigan. Pag nahandoon naman ako, laging Living Water na babanggit ko po sa kanila, and I'm sure dahil minsan naka-hook po tayo sa kanila, so naririnig niyo po yun. So alam ko na intindihan nila na ang dahilan kasi kahit saan ako magpunta, ang Living Water Baptist Church ay nasa puso ko. Kaya hindi ko namamalayan minsan, lumalabas po sa nguso ko. Ano po? So, kaya, all right. Excited na po ako sa mensahe na dadalhin ng Panginoon sa atin. At ang mga totoong Baptist, nakilala po sa excitement sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 11, please. Hebrews chapter 11. And the title of the Lord's message this morning, Right Discretion, Right Decision. Okay? Ito po ay ang patungkol sa tinatawag nating kapasyahan. Mabuti at tamang pagpapasya. Kaya napakahalaga na makinig po tayo ngayong umaga sapagkat halos araw-araw sa ating buhay, tayo po'y humaharap sa tinatawag nating pagpapasya. Alright? Hebrews chapter 11, verses 24 to 29. Hebrews chapter 11, verses 24 to 29. Kung nakita na po, let me know by shouting Amen. Alright. Ganito po ang sinasabi ng Bible. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction as seeing him who is invisible. Through faith, he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. By faith, they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians, as saying to do, were drowned. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon namin, ngayong umagang ito, kami po'y nagpapaabot ng aming mataas na pagkilala, paggalang, at pagsamba, papuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Thank you so much for the privilege of worshiping you, O Lord.
thank you for this great opportunity. May you continue to work in our midst, Heavenly Father. Salamat po sa mga makalangit na awitin. Salamat sa special number. Salamat po even sa mga bisita po namin ngayong umagang ito. It is our joy to have them, O God. And we pray na sila po'y magpapatuloy at nawadakilan Diyos, kauhawan din po nila ang iyong banal na salita, kagaya po ng kasabikan namin at kauhawan namin na lagit-lagi makinig sa iyo pong mensahe. May you fill me with your Holy Spirit, O God. Empower me, Lord, and give me wisdom. Guide me, O Lord, and please accomplish your will in our midst today. Thank you so much. Again, kinikilala ko po na kung wala ka, wala po akong magagawa. So please help me, Lord. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So, ang discretion po, ang simpleng ibig sabihin, yung pong mabuting kapasyahan. Ibig sabihin po, right decision. Kaya, yun po yung ating pong ginawang title. Because we cannot deny the fact that in the story of Moses, ang isa sa masasabi nating highlights, marami po ang highlights sa buhay po ni Moses. But we cannot deny the fact that one of the highlights in the story and in the life of Moses ay ang kanyang naging desisyon. Ang kanyang naging kapasyahan. Ano po ang pruweba na ito po ay isa sa highlight ng Biblia sa buhay ni Moses? Pansinin niyo po, ang Hebrews chapter 11 ay aking napansin na talaan po, mga kapatid, ng mga itinanghal ng Diyos sa usaping pananampalataya. What I would like to point out is that when the Lord mentioned Moses in Hebrews chapter 11, ang binigyan po ng highlight ay ang naging kapasyahan po niya, at ito po'y nabasa natin particularly in our text. Mga kapatid, mga minamahal, the reason why I would like to encourage every one of you to listen very carefully, because undeniably, every day in our lives, gumagawa po tayo ng desisyon. At kung magiging tapat po tayo, mga kapatid, sa ating pong mga araw-araw na pagpapasya, ilan po dito ang kapasyahan na pinagsisisihan natin pagka po naranasan natin ang bunga? So for us to avoid that problem, we better listen very carefully, because I believe with all my heart, mga kapatid, na marami po tayong po pwedeng matutunan sa buhay po ni Moses, particularly sa usapan ng pagpapasya. Amen? Yes, it is always good to listen every time na tayo po ay nakikinig ng mensahe. So do not allow any distractions or disturbances na makahinder po sa mensahe, sa kaunawaan sa mensahe na ibibigay ng Panginoon sa atin. So dito po sa ating pong binasang talata, for emphasis purpose, let me read to you again. Ang sabi ng verse number 24, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So ang makikita nyo po sa usapan ng desisyon, faith is very important. Pagka ikaw magpasya ka hindi sa paningin, magpasya ka sa pananampalataya. Pag pinag-usapan ng pananampalataya, laging nakatungtong po ito sa salita ng Diyos. Ang pananampalatayang sinasabi ng tao na hindi po nakatungtong sa salita ng Diyos ay hindi po tamang pananampalataya. So what I would like you to notice is that ang naging masasabi po nating tibay ng pasya ni Moses ay ang kapasyahan by faith. That is exactly what the verse said. Amen? By faith, Moses. So, ang usapang desisyon ay usapan sa Kristiyanong konteksto, usapan ng pananampalataya. Pag gagawa ka ng pasya, ano man ang hahakbangan mo, ano man ang gagawin mo, make sure ito po ay by faith. Amen? So, faith is very important. Ikalawa po, mga kapatid, pagka pinag-usapan ng pasya, hindi lamang po na dapat gawin natin ito by faith, we need to be focused, mga kapatid.
Ang ibig sabihin, doon sa pagpapasyahan natin, dapat nahandoon po yung tamang focus natin. Saan nakasentro yung ating pong desisyon? Ito po yung mga matututunan natin ngayong umaga. Kaya nga excited ako sapagkat alam ko po that God will again teach us, mga kapatid. It is just need that we need to have the right attitude. Mahalaga lang po, it is important for us to have the right attitude. Now, once na ang pagpapasya natin by faith at nasa tamang focus, it must be fixed. Na anuman ang mangyari, hindi dapat mababago yan. Now, para po lalo nyong maintindihan ang mensahe po na nais iparating ng Panginoon sa atin, pag-usapan na po natin ang naging tamang desisyon ni Moses. Pag-usapan natin ang kanyang naging kapasyahan. Mga kapatid, mga minamahal, ang unang mapapansin nyo po sa kapasyahan ni Moses, his decision is selfless. Ang kanyang desisyon ay selfless. Alam niyo po ba, mga kapatid, na kadalasan kaya tayo napapariwara, lahat ng desisyon natin puro sa sarili nakasentro. Diba? Iniisip natin yung maganda sa tingin natin, yung mabuti sa pananaw natin. Sa Biblia po, binigyan tayo ng warning ni King Solomon. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Alam natin si Lot na napasama ang buhay dahil sa maling desisyon at kaya natin napagtibay na mali ang kanyang desisyon sapagkat siya'y nagpasya ayon sa kanyang nakita, hindi ayon sa pananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, ang napakagandang bagay na makikita natin sa naging desisyon ni Moses, his decision is selfless. Kumbaga sa Diyos nakasentro, sa kalooban ng Diyos nakasentro. Mga kapatid, allow me to say this to you, na para mapainam ang buhay mo, pagka magpapasya ka, ang unang konsiderasyon mo, is it God's will? Kalooban ba ng Diyos ito? Ito ba ay ayon sa kanyang salita? Amen? At yung paraan ba ay ayon sa kanyang paraan? Dapat ito po'y will of God na nakita natin at nakabatay sa Word of God na kung saan ang ating pong susundin ay ang paraan ng ating Panginoon. Basahin natin again ang verse number 24. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Mga kapatid, mga minamahal, ang gusto kong makita nyo rito, kung papaano pong sa desisyon ni Moses, he disregarded the privilege. Yung pribilehiyo, yan po ang laging after ang tao. Yung mga privileges, mga kapatid. And we cannot deny the fact that hindi po biro yung pong pribilehyo ni Moses, yung pong siya'y ituring na prinsipe ng Ehipsyo, mga kapatid, sapagkat siya po ay itinuring na anak na babae ni Paraon. Diba? What a privilege! And sa ating pong talata, ang sabi po, sa pananampalataya, tinanggihan po niya yan. He disregarded that. Kadalasan po sa ating pong mga pagpapasya, kaya tayo namamali. Ang problema natin, entitlement. Minsan masyado tayo nakasentro kung sino tayo. Minsan nakasentro tayo kung ano tayo. Parang alam naman sa akin to. Ano ba ang magagawa ko kung ako ay nilagay sa ganitong katayuan? Hindi po problema yon. Ang problema po doon, kung makasisira sa buhay natin, ano po ang silbi o ganda ng sinasabi nating pribilehiyo. It is also good to consider that, mga kapatid. Sa totoo lang, may mga privileges na pwede naman natin talagang i-enjoy. Pero sa kalagayan po nila, isipin niyo pong mabuti ito, ha? Isipin niyo pong mabuti. Yung kapasyahan ni Moses, para sa akin, napaka-crucial, critical, and challenging nito eh. Diba? Napaka-crucial, napaka-critical, at napaka-challenging. Yung pasya niya palibasa selfless, mga kapatid. Hindi siya sumentro sa kung ano siya at kung anong pribilehiyo meron po siya. Kadalasan sa tao, kaya nagkakaproblema, masyado po yung tinatawag nating entitlement, masyadong nakasentro sa ito ako, ito kalagayan ko, ito posisyon ko, ito pakikinabangan ko. Kadalasan doon po tayo nakasentro. But in the case of Moses,
he refused that privilege. He disregarded the privilege. So I can say na dyan sa talatang yan, ipinapakita that his decision is selfless. Isipin niyo pong lagi yan, na sa tuwing nagpapasya ka, na ang sentro mo, hindi kalooban ng Diyos, na ang sentro mo, hindi ang salita ng Diyos, na ang sentro mo, hindi yung kaparaanan ng Diyos. Saan ka dinadala? Saan ka dinadala ng desisyon na laging nakasentro sa sarili mo? Mga kapatid, mga minamahal, ang pribilehiyo ni Moses ay isinaisang tabi niya sapagkat ang importante sa kanya ay ang pagkilos ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang nais ng Diyos na maging hakbang at direksyon niya sa kanyang buhay. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, I can say na ang verse 24 ay matibay na talata na magpapatunay na ang desisyon ni Moses ay hindi nakasentro sa sarili. Ano ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Para ano pa na sinasabi mong Kristiyano ka kung puro sarili mo ang nasusunod? Paano pa na sinasabi natin, anong kaibahan meron tayo sa tipikal na mga tao sa mundong ito kung kapag ka nagpapasya ka, puro sa sarili ka nakasentro, ano maganda sa akin, ano mabuti sa akin. Minsan mga kapatid, ililihis ka ng ganyang kaisipan sapagkat sabi nga ni Solomon, may mga bagay na iniisip ka na ang thinking mo talaga mabuti sa iyo, but the end thereof are the ways of death. Mga kapatid, maniwala po kayo sa akin, walang pinakamabuting desisyon, kundi ang desisyon ng pagganap kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? The best decision and the guaranteed decision na po pwede nating hawakan sa buhay na ito ay ang desisyon na alam mong ginabayan ng Diyos, na alam mong kalooban ng Diyos, alam mong kaparaanan ng Diyos, alam mong ayon sa salita ng Diyos. Amen? That is the reason why being a believer, it is always good to consider the Word of God before na tayo po'y gumawa ng anumang pagpapasya. Amen? Don't you ever make any decision without consulting the Lord and without seeking the will of the Lord. Amen? Paano nga naman ba i-enjoy ni Moses yung buhay niya? Samantalang kitang-kita niya yung mga kababayan niya. Alam niyo po ba mga kapatid, na malinaw kay Moses na ang bayang Israel, yan ang bayang pinili ng Panginoon. Okay? At nakita naman natin na ang nakaapekto sa kanya ay yung pong damdaming nasa sa kanya na hindi niya matake ang ginagawa na pagmaltrato sa kanyang kababayan. Mga kapatid, isang napakagandang puso na kahit tayo sa kontekstong Kristiyano, napakaganda po na maramdaman na may malasakitan at pagmamahalan tayo sa isa't isa. Amen? Nagdesisyon si Moses. Bakit? Hindi niya matake na yung mga kapatiran, na yung mga kababayan niya, pinagmamaltratuhan ng mga tao. Mga kapatid, iyon po ang isang bagay na nakita ko po dito. Ang privilege, maganda lang kung kalooban ng Diyos ang ating sinusunod. Pero ang pribilehiyo, ang masasabi nating posisyon o anumang katayuan na po pwedeng pang sarili lang, mga kapatid, hindi ito magiging matagumpay. So, masasabi po natin, number one, that his decision is selfless. Ginagabayan na tayo nito. Makikita nyo na po, ng isa pala sa dapat ikinukonsider natin pagka magdidesisyon tayo, hindi yung pang sarili. Ang dapat tiyakin natin, kalooban ba ito ng Diyos? Kumbaga, yung application po na in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Mga kapatid, His decision is selfless. Yan po ang nasa verse number 24. Sa verse number 25, makikita natin that His decision is sacred. Ang kanyang desisyon ay isang banal na desisyon. Desisyong pangkabanalan, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of reward. Amen? I remember Daniel. In Daniel chapter 1 and verse number 8,
Ang sabi po, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. If you will put understanding dyan sa Daniel chapter 1 and verse number 8, and if you will consider the decision of Moses na tinanggihan po niya yung pribilehiyo ng pagiging anak na babae ni Paraon, at ang sabi po mga kapatid, yung pong iniwanan niya at hindi niya po, he despised pleasures mga kapatid. Po, he disregarded the privilege. Dito po sa ating point number 2, his decision is sacred, he despised pleasures. Yung pleasures of sins, yung pleasures of this world, yung treasure na hindi pang matagalan. Mga kapatid, mga minamahal, isang bagay din na dapat nating makita na walang masama na magkapera ka, na walang masama na yumaman ka, pero hindi po maganda na ang pag-ibig natin ay nasa kayamanan, ang pag-ibig natin nasa salapi, ang kalooban ng Diyos, siya ang ibigin natin ng higit at lalo sa lahat. Amen? Ang kapasyahan po ni Moses. Paano ko i-enjoy ang pleasures ng Egypt? Paano ko i-enjoy ang treasures ng Egypt? Kung ito naman ang dahilan para ako'y malihi sa kalooban ng Panginoon. Kung ito naman ang dahilan para hindi maganap ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Mga kapatid, mas pinili po niya na siya po hiyain alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mas pinili po niya ang kahirapan sa kabila po ng napakaraming kamunduhan na po pwede niyang i-enjoy mga kapatid. So I can say that the decision of Moses is sacred. Amen? Isang banal na desisyon. Katulad ng binanggit ko po kanina, kaya tayo minsan nagkakamali sa desisyon kasi sa totoo lang, may mga desisyon na pwedeng questionin ng iba. Diba? Halimbawa lang po, typical na tao, pambira. Ang ganda-ganda ng kalagayan mo, binaliwala mo without them thinking of the reasons why. Mga kapatid, pribilehiyo nga na prinsipe siya. Pero ano naman ang kapalit nun? Ano naman po ang magiging kahihinatnan at bunga ng kanyang pribilehiyo? It is good to learn from Moses, mga kapatid, from the heart and attitude of Moses, na sana po yung sinasabi nating privilege, hindi po nakasentro sa sarili lang. Sana po sa bawat posisyon at pribilehiyo at sitwasyon na paglalagyan sa atin, sana nakasentro tayo sa kalwalatian ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos, sa kalooban at kaparaanan ng ating Panginoon Diyos. Amen? And then, ipinakita po na ito'y sagradong kapasyahan sapagkat ang naging basis ng kanyang desisyon, kung malilihis naman ako sa kalooban ng Diyos, kung hahatakin naman ako nito sa kasiraan, kung hahatakin naman ako nito sa kasamaan, hindi kalooban ng Diyos na Kristiyano ka, ang pasya mo, hahatakin ka sa kalayawan, hahatakin ka sa kamunduhan. Ang kalooban ng Diyos, ang kapasyahan natin ay karamdaman at kakitaan ng kabanalan. Amen? Wow! Doon kahanga-hanga itong si Moses. Kung paanong kahanga-hanga rin po si Daniel. Isipin nyo, inumin ng hari. Isipin nyo po, pagkain ng hari, umamin po tayo. Kadalasan po, pag na-oferan, ang marami po sa atin, ano ang ating nagiging kapasyahan? Inisip ba natin kung ito'y kalooban ng Diyos? Inisip ba natin kung ito'y kasalanan? Inisip ba natin kung ito po'y maglalayo sa atin? Inisip po ba natin kung ito'y magbibigay ng kapurihan sa Panginoon? Mga kapatid, mga minamahal, right discretion, right decision, because I can say that the decision of Moses is selfless and the decision of Moses is sacred. Amen? Isang sagradong kapasyan. Young people, sino ang pinababayaan mo at pinapayagan mong umimpluwensya sa'yo? Kanino ka nag-i-enjoy sumama? Doon sa alam mong ang gawain na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon? Doon ka ba nag-e-enjoy? Mga kapatid, mga minamahal, we better examine ourselves. Sapagkat yung pong ating pong enjoyment, magpapakilala rin ng totoong estado natin sa usapang espiritual sa ating Panginoon. If you are not enjoying the things of God in your life, there is something wrong in you.
Because being a believer, dapat very delightful sa iyo. Dapat ang ating pong katuwaan, kagalakan ay ang kautusan ng Panginoon at ang gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya nga masayang makita ang church na masaya sa service. Di ba lagi natin sinasabi yan? Kristiyanong pagtitipon, tapos ang lungkot mo. Kristiyanong pagtitipon, parang wala ka sa sarili. Kristiyanong pagtitipon, parang inip na inip ka. Kristiyanong pagtitipon, parang hindi ka nag-enjoy. Mga kapatid, tatandaan natin na ang marka ng pagka-Kristiyanong totoo, ito yung kagalakan mo sa mga bagay na sa Panginoon. If you didn't be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Anong magiging saya nga naman ni Moses na nagpapakasasa siya at nagpapakasaya siya sa kalayawan ng Egypt kung nakikita naman niya na hindi nagaganap ang kalooban ng Diyos dahil yung bayang pinili niya ay nasa kadustaan at kahihiyan, mga kapatid. Mga Kristiyano, paalalang napakahalaga para sa bawat isa sa atin. So the decision of Moses is selfless. It is regarded the privilege. His decision is sacred. It despised pleasures. Mga kapatid, I can also say that the decision of Moses is stable. Diba? That the decision of Moses is stable. In fact, very stable. Doon po sa selfless, pinakita ko sa inyo sa verse number 24. Mga kapatid, his decision is selfless. Verse number 24, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Okay, his decision is sacred, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. And his decision is unstable. Verse 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. Wow! Minsan kaya tayo nahihirapan sa desisyon dahil natatakot tayo. Dahil meron pong pangamba sa bahagi po natin. Are you listening? Ang isa sa dahilang nagpapasama sa desisyon mo, takot ka sa sasabihin ng tao, takot ka sa banta ng tao. Pag ang desisyon mo tama, pakinggan yung mabuti. Pag ang desisyon mo tama, panindigan mo, maging matatag ka, maging matibay ka, sapagkat ang tatayong desisyon ay ang tamang desisyon at hindi ang desisyon na inaprubahan ng kahit sino lang. Mga kapatid, the decision of Moses is stable because even sa hari, hindi siya natakot, hindi siya nayanig, mga kapatid. Isang napakagandang paalala na kung ang iyong kapasyahan ay kalooban ng Panginoon, panindigan mo yan. Amen? Narinig niyo ako, mga kapatid? Kung ang pasya mo kalooban ng Diyos, kahit di kasamahan ng marami, kahit layuan ka ng mga taong malapit sa iyo, basta tama ang desisyon mo, manindigan ka sa desisyon mo. Because later on, marirealize nila yan at madadala mo sila sa tama at hindi ikaw ang mapapasama. Amen? I remember nung nag-surrender ako ng buhay ko sa Panginoon. Diba? When I decided to surrender my life sa full-time ministry, mga kapatid, of course, may mga po pwede kang katakutan. Takot na baka magutom ka, takot sa persecution, takot sa sasabihin ng tao, takot sa pagtatawa, takot na hindi mo naman kasi alam kung saan ka pupunta. Basta ang alam mo lang, tinawag ka ng Diyos at tama lang na pagpasyan mo, na sundin mo at maging matatag ka na gawin mo kung ano ang kalooban ng Panginoon sa iyo. And I am very happy because in spite of the many struggles, mga kapatid, in spite of the many challenges, I praise God because I decided to obey God's call in my life, and because of that I can say na talagang maganda ang naging bunga ng aking desisyon. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, hindi po niya binigyang pansin ang pwedeng parusa sa kanya. His decision is selfless. He disregarded the privilege. His decision is sacred, mga kapatid. He despised pleasures. Mga kapatid, his decision is stable. He didn't mind the punishment and even perils
ng kanyang desisyon. May mga pasya tayo. Teka, hindi ba delikado yung gagawin mo, Moses? Hindi ba delikado yung ginawa mong desisyon? Delikado, mga kapatid. Pwede siyang parusahan. Pwede po na mag-suffer siya sa ginawa niyang desisyon. But because his decision is firm, because his decision is stable, and I know that the reason why he's very firm in his decision, because he's very much aware na yung pinagpasyahan niya, yun ang kalooban ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi madali ang gagawin mong desisyon. Imagine niyo po ang buhay ni Moses, na siya po'y nasa kalagayang anak ni Pharaoh. Isipin niyo po yung dami ng ginhawa sana na nararamdaman niya. Yung mga privilege na po pwedeng ma-enjoy niya. Tama po ba, mga kapatid? At alam po natin kung paano itinatrato yung mga kababayan niya. Yun ang hindi niya matake, mga kapatid. Isa yan sa maliwanag na hindi kaya ni Moses na makita na yung mga kapatiran niya pinahihirapan, sinasaktan, inaapi. Kaya nga magtataka ka minsan sa mga churches na sinasabi natin, magkakapatid tayo sa Panginoon, tapos nagsisiraan tayo mismo yung nang-aapi sa iba. Parang napaka-awkward naman ng ganun, mga kapatid. Why? Sapagkat ang damdaming makadiyos, dapat may malasakit sa isa't isa. Dapat may pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. So hindi po maganda na ang puso natin ay sa ikawawasak, ikasisira ng iba. Dapat ang damdamin natin katulad ng damdamin ni Moses. Amen? Kung paano magmalasakit, kung paano magmahal. And because of that, nakita ni Moses, hindi ako para sa Egypt. Kristyano, hindi ka para sa sanglibutan. Hindi tayo para sa mga bagay ng, huwag niyong i-expect na papalakpakan tayo ng sanglibutan. Huwag niyong i-expect na tayo po'y dadali ng sanglibutan sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Tatandaan niyo po, this world is not our home. Naglalakbay lang po tayo dito. Pero kaya tayo nandito sa mundo, hindi para makasama ng mundo, makaulayaw ng mundo. Tayo'y nasa sa mundo upang maging liwanag ng madilim na sanglibutan ito, upang ang mundo ang maimpluwensya natin sa Diyos at hindi tayo ang maimpluwensya ng mundo, mga kapatid. Napakagandang paalala nito. So, Moses decided to leave Egypt. Hindi yung mga privileges, hindi yung pleasures. Mga kapatid, pwedeng panganib tong ginawa niya. Pwedeng parusa ang aabutin niya. Pero ang tamang desisyon, mga kapatid, ay ang stable decision, knowing that your decision is the will of God in your life. Diba? Mga kapatid, ano na po yung mga tinalakay natin? Sabay-sabay nga tayo. Number 1, his decision is? Ang hina po. His decision is? Amen? His decision is? And his decision is? And you know what? His decision is successful. Great success. Mga kapatid, makikita nyo po, he defeated Pharaoh's army. Because of his decision, what happened to Pharaoh's army, mga kapatid? Sa paninindigan natin, doon tayo mananalo. Sa pasya natin, yun ang magdidetermine ng victory. Paano mo aasamin na maging magtagumpay ang buhay mo kung di ka maingat sa desisyon mo? Paano mo aasahan ang magandang resulta kung ang desisyon mo mali? Paano ba hindi magkakaroon ng magandang resulta ang ating desisyon kapag ka ikaw ay nagdesisyon nang hindi ka kumonsulta sa Panginoon? Mga kapatid, because his decision is right, mga kapatid, makikita nyo po na siya'y nagtagumpay. Alam nyo kung bakit? Naalala nyo po nung hinabol po sila, di ba? Kasi nung medyo natauhan po itong si Pharaoh, nung nakapag-isip-isip si Pharaoh, sabi niya, talaga mahirap yung naranasan natin. Pero, ayan ang sabi ni Pharaoh pero, kung papayagan natin totally, mawala na sila sa atin, sayang naman, pinaglilingkuran tayo. Ang dami natin pakinabang sa kanila. Kaya ang noong naging desisyon ni Pharaoh. So nagmamadali si Pharaoh.
Tinawag niya ang kanyang mga army, ang kanyang mga chariots para tugisin po sila. Mga kapatid, sa madaling sabi, hindi basta-basta pumayag si Pero para bang si Satanas na hindi siya naging masaya nung nakalaya ka, hindi siya masaya nung naligtas ka, hindi siya masaya nung nagbago ang buhay mo, hindi siya naging masaya nung naging masaya ka. Amen? And because of that, ang naging kapasyahan ni Pero, habulin sila. At makikita nyo po, na talagang yung reaksyon ng mga tao, nung sila po'y hinahabol na, nandyan ang takot, nandyan ang paninisi, nandyan ang kanilang matinding pangamba, mga kapatid. But listen, because the decision of Moses is right, you know, kung anong ginawa ng Panginoon, sila po ay pinatawid sa dry land. Yun po ang sabi ng verse number 29. At alam nyo ang nangyari sa Pharaoh's army, mga lumubog at nangamatay. Nalunod po sila, mga kapatid. Ibig sabihin, ang desisyon ni Moses ay tagumpay. Amen? His decision is successful. Di ba? Ikaw sa buhay mo, para matiyak mo yung tagumpay, tiyakin mo yung desisyon mo. Tiyakin mo yung desisyon mo. Di ba? Huwag mong ipilit ang kurso na hindi para sa'yo. Baka tinatawag ka ng Panginoon. Di ba? Yung tawag sa iyo ng Panginoon, maaaring may privilege ka. Sabi ko nga, yung ating pong mga kapastoran dito, yung ating pong mga preachers dito, yung mga workers natin dito, posible na may mga offers sa kanila, posible na may mga pribilehiyo sila. I remember, nung ako'y tawagin ng Panginoon, sa katayuan ko po, napakalaking bagay na may nag-offer sa akin ng scholarship sa ambisyon na gustong-gusto ko. But listen, I realize na ang Diyos ang dapat kong sundin. And I praise God, nag-decide ako ng tama, and I can say, kaya nagagamit ang buhay ko sapagkat tama ang naging desisyon ko. Amen? Kamusta ka sa iyong desisyon? Ano ang pasya natin? Paano tayo nagpapasya? Mga kapatid, magpasya ka nang hindi basta magpapasya sa iyo. Magpasya ka na magpapasya sa Diyos mo. Amen? Yun ang tamang pasya, pag ang Diyos ang iyong napasya. Amen? So, napakahalaga po niyan. Diba? Pagka ang Diyos ang napasaya mo, sasaya ka, mga kapatid. Patutunayan ng Diyos sa iyo ang magandang bunga ng pagpapasya mo. Kaya sinasabi ko po, kung kayo po'y may pagpapasya sa usapan ng pagdalo, sa usapan ng pagsaserve, sa usapan po ng pagbibigay, tiyakin nyo na ang desisyon nyo. Mga kapatid, hindi nakasentro sa sarili. Tama at banal na desisyon na kung saan firm, dahil alam mong tama, paninindigan mo para ang kalunduan ng lahat tagumpay. Amen? Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 28 and 29. Through faith, he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. By faith, they passed through the Red Sea. Amen? Tingnan nyo po yung naging desisyon. Paano po kung naharangan sila ng dagat? Hindi ba ikaw kaya naapektuhan ang desisyon mo? Kasi nung may humarang na dagat, lumihis ka na. Nung may humarang na dagat, huminto ka na. Praise God! Nag-decide sila ng tama na kahit may nakaharap na dagat, nagtiwala sila na ang Diyos ang gagabay sa kanila. Mga kapatid, hinati ng Diyos ang dagat, nakatawid sila. Hindi ba tagumpay yun, mga kapatid? Opo, gusto mong makatawid sa dagat na nakaharap sa iyo ngayon? Mag-decide ka ng tama. Anong tamang desisyon? Sundin mo kalooban ng Diyos. Hindi yung baka masaktan ako, baka mahirapan ako. Puno ng sarili. Di ba? Hindi ako magiging masaya. Di ba? Hindi makalayawan ito. Mga kapatid, walang kabanalan ang kapasyahan. Kaya ang nangyayari, nagiging weak. At sa kalunduan ng lahat, kasiraan. Mga kapatid, he defeated Pharaoh's army. Why? Because of his right decision. So again, right discretion, right decision, and in the life of Moses, in the story of Moses, I can say na ang susi sa matagumpay na buhay, desisyon. Kapatid, naniniwala ba kayo na ang desisyon mo ngayon ang magdedetermine ng magiging bukas mo?
Ang decision na gagawin mo ngayon, ang magdidetermine kung ano ang magiging bukas mo, kung ano ang magiging kahinatnan mo, kung ano ang mararating mo, mga kapatid. So, you better decide right. Amen? So mga kapatid, selfless decision, sacred decision, stable decision, successful decision. Mag-decide tayo ng may tamang discretion, mga kapatid. Tayo po'y humakbang sa tamang discretion. Ang lagi po, nakikita ko, yung ating pong tiyakin, ito ba'y kalooban ng Diyos? Ito ba yung sinasabi niya sa kanyang salita? Yun ang laging basis. I hope and I pray na ngayong umagang ito, hindi lang tayo kinausap ng Panginoon, nawa tinuruan tayo ng kanyang salita at naway pinagpala tayo ngayong umaga. Kung sakaling sa naging pakikinig mo, meron kang mga nararanasan ngayon na kung magpapakatotoo ka, bunga ng maling desisyon mo, mas maganda po na itama na natin sa harapan ng Diyos. Kung ikaw naman sa pakikinig mo, nakita mo na hindi tama yung direksyon na pinagpapasyahan mo ngayon, napakagandang maitama na natin ngayon pa lang para hindi na natin isuffer ang consequence ng ating maling desisyon. The good thing about God, nagbibigay siya ng pagkakataon. You just need to humble yourself before Him and allow God to work in your life at mag-decide ka ng tama. Tumayo po tayong lahat. Isang magandang pagkakataon para tayo po muna ay magbulay-bulay sa kanyang salita. Bakit hindi natin suriin ang mga bagay-bagay sa buhay natin? Tama ba yung naging desisyon mo na yung trabahong yan na alam mo nalihi sa kalooban ng Diyos, yan ang ginagawa mo? You need discernment. You need right discretion. Ito ba'y trabaho na kalooban ng Diyos? Ito ba'y gawain na kalooban ng Diyos? Ito ba'y mga kasama na kalooban ng Diyos? Ito ba'y makakabuti sa akin? Ito ba ay makaluluwalhati sa Kanya? Mga kapatid, kung sakali mang may mali, ang solusyon lang lagi sa mali, itama sa harapan ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit po tayo nag-aaral ng Kanyang salita, upang tayo po ay mapaalalahanan at maituwid kung kinakailangan. Ikaw ang nakakakilala ng sarili mo. Ikaw ang nakakaalam ng tinatahak mong daan. Yung mga nagiging pasya at hakbang mo sa buhay, ikaw ang nakakaalam. Isang napakalaking pagpapala kung tayo po'y matututo kay Moses. Siya po'y inilinya ng Panginoon sa mga kinilala sa usaping pananampalataya. Sapagkat yung kanyang focus tama at ang kanyang heart fixed, ito'y para sa Panginoon. Kamusta ang iyong mga pagpapasya, kapatid? Ngayong umagang ito, don't just come. Make sure nalalapit ka dahil talagang kumbinsido ka that the message is right. Ang unang magandang ilapit mo sa Diyos, yung paghingi ng tawad sa maling naging desisyon mo. At humingi ka ng habag ng Diyos para ikaw ay makarecover sa naging maling desisyon mo. It is now a good opportunity for you to make things right before God. Because I know that the reason why God is talking to us, upang tayo po sa ating mga ginagawa, pinagpapasyahan, ay mapabuti at huwag mapasama. Sige po, Lord, please always guide me. Give me courage na pagpasyahan ko po kung ano yung tama. I want to please you, Lord, in every decision na ginagawa ko. I want to follow you. I want to obey your voice, your will in my life. So help me, Lord, and give me strength para panindigan ko yung desisyon, para ipaglaban ko yung aking desisyon.
para hindi ako madaig ng takot, para hindi ako masentro sa kalayawan ng mundong ito, para hindi ako masentro sa sarili ko. Because what I want to do, Lord, yung magpapasya ako for your glory, magpapasya ako ayon sa guidance mo, to always glorify you, Lord. Sige po, ito yung magandang masasabi nating bagay na po pwedeng maging kapakinabangan ng mensaheng ito. Kung ikaw ay dadaloy, tanong mo sa Diyos, ano ang gabay ng Diyos sa iyo? Dumalo ka ng on time o dumalo ka ng late? Kung ikaw ay magkakaroon ng desisyon, pababayaan mo ba ang pagtitipon na iniutos niya na huwag mong pabayaan? Kung ikaw ay magbibigay ka ba ayon sa pabor sa iyo o ayon sa talagang eksaktong sinabi ng Diyos sa kanyang salita? Kung ikaw ay maglilingkod ka ba sa paraan mo? Anumang desisyon na gagawin mo, ikaw ay mag-e-enroll, yan ba ang kurso na nais ng Panginoon sa iyo? Ikaw ay magtatrabaho, yan ba ang trabaho na gusto ng Diyos sa iyo? Hindi ang kahit sino ang pwedeng humusga sa iyo. Ikaw at ang Diyos ang nagkakaalam. Pero asahan mo na kung ikaw'y mananatili sa desisyon mong mali, asahan mo ang kabiguan. Pero kung magpapasya ka, na ano man ang maging halaga, ang susundin mo ay ang Diyos at ang kanyang kalooban. Katulad ni Moses, kaya mong pagtagumpayan ang mga kalaban. Sige po, meditation time. Don't just come, you pray. You tell God kung ano yung nasa puso mo. If God corrected you, if God confronted you, if the Holy Spirit is still convicting you, you better humble yourself before Him. Admit and acknowledge. Nagkulang ako, nagkasala ako, mali po ako, lihis po ako. At ang pasya ko po ngayon ay ang itama sa harapan mo ang lahat ng aking kapasyahan. Sige po. Di ba kapag tayo nagpapasya ng tama, ang Diyos ay walang sawa na tayo pinagpapala? Hindi ba sa ating pong buhay paglilingkod sa Kanya, nakikita nyo po na hindi natatapon at nasasayang ang buhay po natin? Sige po. You pray to God this morning. Our gracious loving Father, thank you so much for talking to us through Thy Word. Thank you for this enlightening message, O God. Thank you for the encouragement. Lord, may you continue to work and operate in the lives of your people. May we realize the importance of making sure that our decision is right before you, O Lord. Thank you so much for reminding us. Thank you for rebuking us, O God. And this morning, Lord, ang unang gusto kong ilapit sa iyo, ang bawat isa na nagpapakababa ngayon, umaamin sa harapan mo, humihingi po ng tawad, nagsisisi sa mga pagpapasyang mali, sa mga pagpapasyang lihis, na kung saan sinasuffer po namin ang consequence. Give us another chance, O God, to make things right before you, Lord. Kahabagan mo po kami, at nawa, bigyan mo rin kami ng lakas na kami magpasya ng tama, ano man ang maging halaga nito. Magpasya ng ayon sa kalooban mo, kahit na gaano karami ang salungat dito. Thank you so much. Give us faith, Heavenly Father, na ano man ang mangyari, ang tama ang aming pagpapasyahan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat. Nawang mensaheng ito, Panginoon, ay mensaheng makatulong sa bawat isa po sa amin. Mensahe na lalo magpapaunawa sa amin na may bahagi ang tao sa kanyang magiging kahihinatnan. Nawa, huwag kaming dumepende sa maganda sa paningin, kundi sa tiyak na kalooban mo para sa amin. Salamat po, Panginoon. Lord, thank you so much. We praise you. We honor you. We honor you, O Lord. Ito po ang aming panalangin. Hiling ko po ang iyong basbas at ang pagpapala sa bawat isa, O aming Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 God bless po. God bless.